Kung ang confidential fund ng ibang ahensya kinukwestiyon sa Senado. Ito, ibang issue naman dito. Confidential funds ng sinabi ni Tulfo na gusto niya magkaroon ay ang DMB. Okay? Itong departamento ng migrant workers. Okay? DMW pala, sorry. Nagtulak na bigyan ng ganito ang Department of Migrant Workers o DMW. Napakarami mga illegal recruiter dyan. Illegal recruitment agency na dapat tugisin. Napakarami dyan mga scammer na ang binibictimize ay mga OFWs. Mas kailangan nila ang confidential fund. Are you in need of this? In the past, we have relied on law enforcement for the confidential funds. Humingi naman daw ng ganito ang kagawaran pero hindi isinama ng Budget Department sa 15. So, madaling salita, tama naman. Actually ako, ewan ko, siguro dahil nga rin sa malapit ako talaga sa OFW, kailangan nila ng confidential funds. Bakit to? Kasi kailangan nilang malaman kung sino-sino talaga yung mga illegal recruiter. Kailangan, isabi nga nito ni Kakdak, siyang acting DMW, ang dating ginagawa nila, yung mga law enforcer ang inuutusan nila. Minsan kasi hindi nakakayanin . Hindi mo nakakayanin mag-utos ka ng law enforcer na, imbestigahan nyo nga ito, tingnan nyo nga ito, magpanggap nga. Kasi tandaan nyo, may mga entrapment pa yan. May mga investigation pa yan. Hindi na kaya ng pulis lahat yan. Kaya mas maganda na magkaroon sila ng sariling confidential funds para meron silang mailagay na mga confidential na mga intelligence na tao doon sa mga importanteng mga kalakaran dyan. Halimbawa, yung pagkuha, pag-recruit, di ba? Malaman natin kung sino yung mga talagang tiwaling recruiter, yung nagpapabaya. Tandaan natin, meron mga ganyan na mga nagpapabayang agency. 0.5 billion peso na planong pondo para sa DMW. Kung magkaroon, pwede itong gamitin sa Migrant Workers Protection Bureau na tumutugis sa illegal recruiters. Hindi lang po local operations kasi ang paggagamitan nito. Meron din po kaming mga international operations na kung saan yung migrant workers offices namin ay dapat kasama din po namin sa pakikipaglaban-laban sa illegal recruitment at trafficking in persons. Kailangan din po nila ng confidential funds. Okay. Pero may agam-agam ang ilang senador. Ako na, gusto ko yan. Talaga, panalo yan. That's perfect. Sana. Kaya lang, sabi ng sinasuggest lang naman ni Tulfo ito. Although yung budget, gumagawa ng budget, DBM, hindi sila binigyan. Alam mo naman, kayo mga OFW, importante lang naman kayo during the campaign. Yung totoo, importante lang naman kayo during the campaign. Pero pagdating na eto, kita nyo kung gaano kayo binibigay importansya ng gobyerno natin. Wala ka intelligence funds. Sa confidential funds. If the Bureau cannot do its part to function and indeed would ask for confidential funds, then I have to be convinced first. Sorry Senator Villanueva. Hindi naman sinabing hindi nila kayang gawin. Hindi naman yun ang sinabi nila. As a matter of fact, hindi nga silang humingi. Si Senator Tulfo, medyo kapapasok mo lang kasi pasok ka ng pasok. Yan ang hirap sa atin Nagigets nyo? Wala na talaga silang confidential funds at di naman sila nagrereklamo kasi DBM ang nagbibigay ng funds kung ano yung ilalapit para sa Wala silang sinasabi. Nagkataon lang si Tulfo, meron lang siyang idea na magandang bigyan. So sana, wag kang pasok ng pasok na hindi mo alam pinag-uusapan para kasi vlogger libayan. Because this is just the first year of the implementation. I have yet to see the rationale and basis for it. Maging example tayo na civilian departments, do not do this. Dapat iwan na lang natin sa mga those departments or agencies that are concerned in national security. Okay? Mr. Chair? Yes. Ako I don't agree. Pasensya ka na, Senator JB. Medyo hindi ko gusto yun. Hindi nga nila kaya Ewan ko paano sana maintindihan ito mga natin. Talagang kulang ang ating ahensya ng gobyerno. Kasi sinasabi niya, leave it to the yung mga... Kaya nga natin binigyan ng kaya nga tayo nag-create ng DMW
ang laki-laki ng ahensyang sakop dito. Sabi nga nung USEC kahit nga sa ibang bansa para magkaroon ka ng, alam mo yun, tao doon na talagang mag-iimbestiga kung natutulungan ba ito mga migrant workers natin, ito mga OFW natin, magastos. Isa nga dapat ito sa ginagastusan natin Hindi ko nga maintindihan bakit walang confidential funds to. Yan ang isa sa pinakamatinding dapat binabantayan. Binabantayan nyo lang during election. Pagtapos na election, baliwala na sa inyo itong mga OFW. Yan ang katotohanan. I will be bereft of my personal honoring of Sec Toots if I don't put this on record that when she was alive, she was against also taking in confidential funds for the DMW. O, kita nyo, kahit nga daw sila against Ibig sabihin, si Tulfo talaga may gusto. Ewan ko ba bakit ang hirit ng iba dyan parang against, parang ang dating hiningi talaga nila. Because she believed that within our mandate, and if we work with law enforcement agencies, we will be able to do this mandate. Sabi rin ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, dapat nga bawasan pa ang mga ahensyang tatanggap ng confidential at intelligence funds. Ayun ako. Anyway, basta tandaan nyo na lang uli ang mga senador natin na mahal ang OFW at ang mga senador natin na mahal lang ang OFW during the campaign. Alam mo yan talaga ang aming natutunan during the campaign nung 2016, 2019 at saka nung 22. Yan yung nakita namin. Pagkapalapit na ng palapit, lumalapit na rin sila sa OFW. Pero pagkaparating na ng pagtapos na ng nawawala na sa kanila yung OFW. Sa totoo lang, naiirita na nga sila sa kaingayan ng mga OFW pagkatapos na ng eleksyon. Pero pagkakailangan na nila ng maingay, kasi may ingay talaga mga nasa OFW Sila yung aktibo sa social media. Bakit? Kasi sila yung may time kahit papaano talaga nakababad sa social media, lalong-lalo na sa mga kaganapan sa Pilipinas. Nakababad yung mga OFW, sila yung mga nagko-comment Kaya yan ang kinakampihan ng mga kandidato during campaign. Pero after the campaign, tingnan nyo, sila lagi ang pinababayaan. Diba? Sila lagi yung parang existing pa ba kayo? Diba? Kaya nga sana sa mga OFW natin, mapagmatsyag kayo. Dapat kayo, medyo maging matuto na kayo na alamin nyo kung sino talaga yung mga kandidatong mahal kayo during the campaign lang at mahal talaga kayo all throughout. Diba? Kita nyo naman yan. Ewan ko nga sa inyo. Wala akong comment. Bahala kayo pero sana alamin nyo talaga kung sino yung mga taong nakipaglaban para sa inyo. Ang nangyari kasi, instead na sinuportahan nyo, pinabayaan ninyo. Hindi, ayoko na lang magsalita, pero pinabayaan ninyo, kinampihan nyo yung bubudol sa inyo. Ngayon, nabudol na kayo. Kaya, ito, panawagan ko lang sa mga OFW yung nabudol dyan. Okay? You deserve it. Kung paano kayo itrato ng gobyerno ngayon, you deserve it. Kinampanyan nyo pa di ba? Suot-suot pa kayo ng unitae. O sige, tae kayo ngayon sa gobyerno.